Sa mundong ito, umuulan ng mga treasure chest tuwing gabi. Mayroong nakakuha ng pagkain mula sa loob nito. Mayroon namang nakakuha ng malalakas na armas. At mayroon ding nakabukas ng mga nakamamatay na kababalaghan. Pero ako, mayroon akong kakayahang palakasin ang mga bagay. Hinawakan ko ang matigas na kahoy na kama. Agad na naging napakalambot ang kama. Pagkatapos ay hinawakan ko naman ang kandila. Agad na nagliwanag ang buong kwarto dahil sa kandila. Sa huli, hinawakan ko ang sarili ko. At bigla na lang akong nagkaroon ng dagdag na 100 buhay. May natuklasan din akong mga kakatuwang patakaran. Ang una ay ang pag-ihip ng multo sa ilaw. Ang misyon ay protektahan ang liwanag ng kandila sa ibabaw ng mesa. Kapag namatay ang liwanag ng kandila, mamamatay ako, basta't malampasan ko ang gabi. Kusa na lang aalis ang kababalaghan. Hindi nagtagal, isang malamig na hangin ang umihip. Pagkalipas ng 1 segundo, isang nakakakilabot na sigaw ang narinig. Kasunod nito, bumukas ang pinto ng kwarto ko. At kusa ring nagsara, nang makita ko ang nangyari. Litong-lito ako, naintindihan ko lang ang lahat nang makita ko ang impormasyong lumitaw sa kandila. Lumalabas na pagkatapos kong palakasin. Nagkaroon ng kakayahan ng kandila na itaboy ang masasamang espiritu. Pagkatapos, itinaas ko ang kamay ko sa buong kwarto at ginamit ang aking kakayahan. Sa sandaling natapos ang pagpapalakas, sunod-sunod na nakakapangilabot na sigaw ang narinig mula sa labas. Nagulat ako at biglang kinilabutan. Mukhang maraming kababalaghan ang nag-aabang sa akin. Nagpatuloy ako sa pagbuklat ng manual. Ang ika-4 na pahina ay ang chat channel. Nahahati ito sa World Channel. 7 bilyong tao sa buong mundo. Regional Channel. At Friends Channel. Hindi lang pala ako ang nag-iisa. Lahat ng tao sa mundo ay dinala sa lugar na ito ng kababalaghan. Magulo na sa channel. Puno ito ng mga sigaw at paghihinagpis dahil sa takot. Nasaan ba talaga tayo? Gusto ko nang umuwi. Patuloy niyang hinihipan ang kandila ko. Malapit nang mamatay. Tulong. Ayokong mamatay. May isang Verdugo na nagngangalang Yang Dazuang na nagyayabang sa channel. Anong kinatatakutan nyo? Ako mismo ang hihipan sa ilaw. Tingnan natin kung may multo nga ba talaga. Agad akong nagpadala ng mensahe. Huwag mong hipan. Basta ko nalang pinindot ang enhanced sa comfort level. Kaya pa nitong uminit ng kusa. Ang init at ang sarap sa pakiramdam. Sa sobrang sarap, halos napasigaw ako. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng manual. Mayroon ding trading platform, survival guide, ranking board. Sa huling pahina, nakasulat ang 2 pangunahing patakaran. Lumabas sa umaga para maghanap ng supplies. Sa gabi, kailangang bumalik sa maliit at madilim na kwarto. Ang labas sa gabi ay puno ng mga kababalaghan. May mga treasure chest na babagsak sa gabi. Maaari kang makakuha ng supplies mula rito. Skills, o baka kababalaghan ang mabuksan mo. Habang ang iba ay desperadong pinoprotektahan ang kanilang mga kandila. Ako naman ay nakapagplano na. Mag-iipon ako ng sapat na supplies sa umaga. At sa gabi, lalabas ako para magbukas ng mga treasure chest. Tutal, mayroon akong 100 buhay. Kailangan kong samantalahin agad ang aking kalamangan. Tiningnan ko ang mga tao sa channel na nag-iiyakan pa rin. Basta na lang ako nag-post. Hindi nyo ba naisip na itaboy yan? Walang pumansin sa message ko. Walang sumagot, kaya binuksan ko na lang ang survival guide section. At nag-post ako ng isang guide. Unang gabi, survival guide kapag pinatay ng multo ang ilaw. 3 pangungusap lang ang nilalaman. Hindi tatagal ang kandila hanggang umaga. Takot ang mga malayno sa mga pantaboy ng kasamaan. Halimbawa, ihi ng batang lalaking birhen. Itaboy ang malayno. Ligtas sa unang gabi. Sinubukan ko na mismo, at mabisa. Kakapost ko pa lang ng guide. Biglang sumabog ang World Channel. May guide na. Idol. Grabe si Master Suyuan. Ang lupit. Sinubukan daw niya at mabisa. Susubukan ko na. Shit. Totoo ngang gumagana. Naitaboy ko ang multo. Salamat sa pagligtas sa buhay ko, Master. Sinong may ihi ng batang birhen dyan? Trade tayo. Hindi na ako birhen. Nagkagulo na ng todo sa channel. Samantala, binaliwala ko lang ang dagsa-dagsang friend requests. Komportableng-komportable akong nakahiga sa malaking kama na may temperature control. Natulog ako ng dir-diretso hanggang umaga. Tumama ang sikat ng araw sa mukha ko mula sa maliit na bintana. Pagmulat ko, binuksan ko agad ang World Channel. Puno ang screen ng pasasalamat para sa akin. May mga nag-aaya na ring lumabas para maghanap ng supplies. Kung hindi, mamamatay sila sa gutom pagdating ng gabi. Dala ang handbook, binuksan ko ang pinto. Katabi lang nito ang pampublikong CR. Kaya hindi ko na problema ang tawag ng kalikasan. 5 metro mula sa akin, puro makapal na hamog na ang paligid. Sa tabi ng araw sa kalangitan, may nakasabit na countdown. 4, 35, 53. Hindi ako nang ahas na masyadong lumayo. Naglakad muna ako ng diretso. Ilang hakbang lang, nakakita ako ng isang maliit na supermarket. Matagal akong naghalongkat pero 5 supot lang ng tinapay ang nahanap ko. 10 supot ng instant noodles. 20 piraso ng hotdog at isang case ng mineral water. Sa sobrang kaunti, napasimangot na lang ako. Dinala ko muna ang mga gamit pabalik sa maliit na madilim na bahay. Pagkatapos ay lumakad ako sa kabilang direksyon. Pagkalipas ng 5 minuto, nakakita ako ng isang hardware store. Nakahanap ako ng isang palakol, isang fruit knife, 2 kandila. Tiningnan ko ang mga attribute ng palakol. Diretso kong pinalakas ng 100 beses ang talas nito. Ang 5 puntos ay naging 500 puntos. Dahan-dahan kong sinubukang ihiwa sa pinto na gawa sa aluminum alloy.
Hindi ka panipaniwala, nahiwa nito ang metal na parang putik lang. Ang talas ng fruit knife ay pinalakas mula 10 puntos hanggang 1,000 puntos. Mas malupit pa kaysa sa palakol. Ang 2 kandila ay pinalakas ko rin para maging holy light candles. Nakamax out ang kakayahan nitong magtaboy ng kasamaan. Lumabas ako dala ang palakol. Parahan ko itong iwinasiwas sa isang puno sa gilid ng daan. Agad na naputol sa 2 ang puno. Sunod-sunod akong namutol ng mga puno. Saktong nakakolekta ako ng 100 piraso ng kahoy. Sapat na para ay level up ng 1 beses ang maliit na madilim na bahay. Sayang lang at hindi sapat ang lakas ko para buhatin ang mga ito. Kaya bumalik na muna ako sa maliit na madilim na bahay. Sa mga oras na ito, mahigit 1 oras na lang ang natitira bago matapos ang araw. Kumuha ako ng tinapay para may kain. Biglang lumitaw sa harapan ko ang mga attribute ng tinapay. Nakakabawas ng pakiramdam ng gutom. Nagningning ang mga mata ko. Pati pala pagkain ay pwedeng palakasin. Diretso kong pinindot ang plus sign. Sinagad ko hanggang 100. At nagkaroon pa ito ng bonus attribute na dagdag lakas. Nilunok ko agad ang tinapay sa isang subo. Busog na busog agad ako. Tiningnan ko ulit ang stats panel. Talagang tumaas ang lakas ko mula 4 na puntos hanggang 5 puntos. Bigla akong ginanahan. Ang ham sausage, pati ang instant noodles, lahat ay in-enhance ko. Lahat ay 100. Kabusugan plus lakas plus 1. Ang mineral water, pagkatapos ay enhance ay 100 din. Hydration plus stamina plus 1. Nang makakain at makainom na ako, binuksan ko ang trading platform. Puro mga gamit na ipinagpapalit sa pagkain ang laman. Halos walang gustong ipagpalit ang kanilang pagkain. Bigla akong may naisip, inilista ko ang enhanced na tinapay. Ilagyan ko ng markang 100. Nakakabawas ng gutom. Lakas plus 1, isang espesyal na pagkain. Ipagpapalit sa 20 beses na dami ng kaparehong pagkain. Sumabog na naman ang World Channel. Sa trading platform, nag-post si God So Yuan ng isang God tier na pagkain na may stats. Lakas plus 1, 4 na puntos lang ang lakas ko. Direktang 25% na dagdag yun. Nakakabaliw. Pati ba naman ganitong bagay, ipinagpapalit niya. Pag mabagal ka, wala ka nang maabutin. Sinong nakakuha? Tiningnan ko ang sandamakmak na trade request. Abot tenga ang ngiti ko. Yung natitirang tinapay, instant noodles, at ham sausage, inilista ko lahat ng paisa-isa. Lahat ay katumbas ng 20 beses na dami ng pagkain. Nagwala ang buong mundo. Bumuhos ang mga trade request. Pagkatapos ng isang round ng mga trade, direkta akong kumita ng 680 bag ng iba't ibang pagkain. Napuno ng husto ang imbakan ng madilim na kwarto. Total, na-enhance ko na rin naman ang imbakan. Ang mga bagay na ilalagay doon ay hindi masisira kailanman. Naglakad ako papunta sa bintana. Tumingala ako sa langit. Sakto namang naging 0 ang countdown sa araw. Sa sumunod na segundo, isang bilog na buwan ang pumalit sa araw. Isang panibagong countdown ang lumitaw sa buwan. 19. Dito na nagsimula ang mahabang gabi. Binuksan ko ang gabay para makaligtas sa kababalaghan. Binuklat ko sa unang pahina. Kakaibang kaligtasan. Sa ibaba nito ay may lumitaw na isang linya ng maliliit at itim na kakaibang mga salita. Mga kakaibang patakaran. Ngayong gabi, isang kaluluwang kamukha mo ang kakatok sa iyong pinto. Naghihintay itong yakapin ka ng harapan. Aalis ito pagsapit ng umaga. Nang lumabas ang patakaran, lahat ay nataranta. Nagsisiksikan na lang sila sa sulok at nakatitig ng mariin sa pinto. Iniisip nilang malalagpasan ang gabi basta't hindi nila bubuksan ang pinto. Hindi nagtagal, isang malakas na kalabog ang narinig sa pinto. Isang nakakakilabot na hangin ang pumasok sa silid mula sa siwang ng pinto. Lumapit ako at sinindihan ng pinalakas na kandila. Isang payapang banal na liwanag ang agad na bomb alert sa buong bahay. Ang malamig at masamang hangin ay agad na naglaho. Kasunod nito, malalakas na katok ang yumanig sa pinto. Ang kababalaghan na ibinabala sa gabay ay dumating na. Isang nakakapangilabot na sigaw ang narinig mula sa labas ng pinto. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang maliit na madilim na silid na ito ay may 300 puntos ng proteksyon laban sa kasamaan. Hindi ito basta-basta mapapasok ng kung sino-sino lang. Buksan mo ang pinto. Biglang tumigil ang pagkatok. Pinalitan ito ng isang boses na kilalang kilala ko. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Nakakatakot sa labas. Papasukin mo ako. Natigilan ako sandali. Agad kong napagtanto. Ito ang sarili kong boses. Ang tinatawag na magkamukhang kaluluwa. Kaya pala, nagpapanggap lang pala sa akin ang kababalaghang ito. Hindi ko maiwasang magreklamo sa isip ko. Nagpapanggap na ako, lalo namang hindi ko bubuksan ang pinto. Itong kakaibang nilalang na to, medyo kulang sa isip. Pero may plano na talaga akong lumabas ngayong gabi para maghanap ng treasure chest. Kailangan kong malusutan ng kakaibang rule na to. Ang sabi lang sa rule, bawal buksan ang pinto. Pero hindi naman sinabing bawal magbukas ng pinto sa ibang paraan. Tinitigan ko ang doorknob. Yung nilalang sa labas, sigaw pa rin ng sigaw. Pabagsik ng pabagsik ang mga sinasabi niya. Hindi mo pa ba bubuksan? Gusto mo bang mamatay ka dyan sa labas? Buksan mo na. Pag namatay ako, mamamatay ka rin. Kapag hindi mo pa binuksan to, iuumpog ko ang sarili ko sa pintong to hanggang mamatay. At idadamay kita. Alam ko sa sarili ko na malamang, nanloloko lang itong nilalang na to. Pero hindi ko kayang labanan ang banta ng rule. Buti na lang, mayroon akong 100 buhay. Maraming buhay, kaya pwedeng maging pasaway. Naglakas loob ako, bigla kong hinayla ang doorknob.
Isang kalampag, bumukas ang pinto. Isang mukhang kamukha ko ang bumungad sa akin. Isang pugot na ulo lang. Naglalabas ito ng malakas na enerhiya ng kababalaghan. Dahil sa banal na liwanag sa kwarto, napasigaw ito ng nakabibingi. Pero sa sumunod na segundo, dumiretso ito sa akin at niyakap ako. Yakap na magkaharap kami, at bigla na lang sumabog. Isang malakas na pagsabog. Agad akong nawalan ng malay. Pagkagising ko, nasa parehong lugar pa rin ako. At mula sa nakabukas na pinto, may isa na namang lumilipad na ulo. Mabilis at malakas kong isinara muli ang pinto. Humihingal ako ng malalim. Binuklat ko ang handbook. Ang life value ko ay biglang naging totoong totoo, namatay ako ng isang beses. Pero yung kakaibang rule, hindi man lang natinag. Kahit na sumabog na sa yakap ko yung ulo ng isang beses. Pero muli itong lumitaw sa may pinto. Parehong-pareho ang katok, parehong-pareho ang pananakot. Nauulit na naman, ang imahe ng ulo na sumabog sa mga braso ko kanina. Ang epekto nito sa isip ko ay mas matindi pa kaysa sa kamatayan mismo. Hindi na ako naglakas loob na basta-basta buksan ang pinto. Tiningnan ko ang world chat channel sa handbook. Nagkakagulo na sa loob nito. Kumakatok pa rin ito. May nagbukas ba ng pinto? Sino naman ang maglalakas loob na magbukas? Yung boses sa labas, parehong-pareho sa boses ko. Ginagaya tayo ng kababalaghang ito. Sabi niya, kapag namatay daw siya, mamamatay din ako. Hindi kaya totoo to. Mayroon bang master dyan na maglalakas loob na subukan? Puro takot at kaba ang nasa screen. Walang sino man ang naglakas loob na kumilos. Dahil na rin siguro sa nangyari sa pag-ihip ng ilaw kahapon. Nakita ng lahat na totoong ang nakakamatay ang mga kababalaghan. At sa sandaling iyon, biglang hamina ang kakaibang boses sa labas ng pinto. Pumasok sa tainga ko ang boses nito na may tonong mapang-akit. Kung hindi mo pa bubuksan ang pinto, mamatay na talaga ako. Hindi mo ba nararamdaman na nilalamig ka na? Ang panlalamig ay simula pa lang. Nauubos na ang iyong buhay. Nagsisimula ng manghina ang iyong mga kamay at paa. Tama, di ba? Agad kong tinakpan ang mga tainga ko. Pero parang kayang tumagos ng boses na ito. Diretso itong umalingaw-ngaw sa isipan ko. At nagsimula na nga akong makaramdam ng panlalamig sa buong katawan. Nanghina ang aking mga paa at kamay. Ang ibang mga tao sa channel, nakaranas din ng parehong-parehong sintomas. Noon ko lang napagtanto, pinapatay, magkatulad na kaluluwa. Ang pangunahing kakayahan nito ay pakikiramdam. Hindi pala gumagamit ng pisikal na atake ang nilalang na ito para pumatay. Sa halip, gumagamit ito ng hipnotismo sa isip para maranasan mo ang guni-guni ng kamatayan. Hinihintay ka lang nitong masiraan ng bait para buksan mo ang pinto. Susugurin ka niyan para sabay kayong mamatay. Sa channel, may isang hindi na nakapagpigil. Sumigaw siya, hindi ko na kaya, iihian ko to para umalis. Hindi pa ako nakakapagtay para pigilan siya. Tumunog na ang death announcement ng system. Agad na natahimik ang chat channel. Lahat kami ay dumaranas ng pare-parehong mental torture. Kahit hindi buksan ang pinto, hindi kami aabot hanggang umaga. Mababaliw din ang mga tao. Alam kong hindi pwedeng maghintay na lang ako sa kamatayan. Nakatutok ang tingin ko sa pinaka-importanteng pangungusap sa rules. Huwag na huwag mong bubuksan ang pinto para sa kanya. Naghihintay lang iyan na yakapin ka ng harapan. Harapang yakap, paano kung hindi ko siya haharapin? Biglang may naisip ako, mayroon na akong paraan para masolusyonan to. Dahan-dahan akong sumandal sa pinto. Habang pinakikinggan ang walang tigil na panunukso sa labas, bigla kong hinailan ng malakas ng pinto para bumukas. Halika, magyakapan tayo. Agad na pumasok ang ulo sa siwang ng pinto papunta sa madilim na kwarto. Diretso sa pwesto kung nasaan ako kanina. Agad kong isinara ng malakas ang pinto, at ikinulong ko siya sa madilim na kwarto na puno ng banal na liwanag. Habang ako naman, ay nakatayo sa labas, sa gitna ng kadiliman. Agad na umalingaw-ngaw sa loob ang isang nakakabinging sigaw. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, hanggang sa tuluyang mawala ang ingay. Nagtagumpay akong masolusyonan ang sitwasyon, at pumasok sa kakaibang kadiliman ng gabi na kinatatakutan ng lahat ng survivors. Nawala ang hamog sa gabi. Bumuhos ang maputlang liwanag ng buwan. Mas malinaw ang paningin kaysa sa umaga. Agad kong nakita sa isang bench sa parke na hindi kalayuan. May isang rare treasure chest na may kulay ubing liwanag. Ito ang target ko, gamit ang bentahe ko na maraming buhay. Susuungin ko ang gabi para makuha ang treasure chest, para lumayo ang agwat ko sa iba. Agad akong tumakbo papunta sa treasure chest, pero ang tagal ko nang tumatakbo. Yung daan na mukhang napakalapit lang, pero hindi ako lumalapit kahit kaunti. Ghost wall, binuklat ko ang handbook. Sabi na nga ba, may lumitaw na bago at kakaibang rule. Kakaibang rule, ghost wall, ang pagkaligaw na nasa iyong harapan. Ay walang katapusang lalakarin, ay walang katapusang lalakarin, ay walang katapusang lalakarin, ay walang katapusang lalakarin, ay walang katapusang lalakarin. Nói trắng ra, Giang Huyền không hề thích bạn, cô ta chỉ thích tiền của bạn thôi. Lúc này bạn cộc một tiếng, đầu đập nhẹ vào cửa kính, Diêu Xuyên Minh đột nhiên vươn tay, Diêu Xuyên Minh đột nhiên vươn tay, Diêu Xuyên Minh đột nhiên vươn tay, đau lòng nhìn đầu của bạn, 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 đau lòng nhìn đầu của bạn. Vẻ mặt đầy lo lắng, em tự cẩn thận một chút đi, em tự cẩn thận một chút đi, lỡ đụng hỏng rồi thì làm sao? Bạn ôm đầu có chút tức giận, trừng mắt nhìn Diêu Xuyên Minh một cái, 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 còn nói là chồng nữa chứ,
Còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ, còn nói là chồng nữa chứ. Chàng trai không bao giờ ngờ được, chàng trai không bao giờ ngờ được, bị sức mạnh của Minato thu hút đến, lại xuất hiện một sinh vật không thể tin nổi. Xung quanh căn nhà này sao, lại có sức mạnh xua đuổi tà ma. Điểm này anh được thừa hưởng từ ông nội của mình. Sau khi trưởng thành, sức mạnh của Minato ngày càng lớn mạnh. Chỉ là dưới góc nhìn của Minato, nhưng sau khi ông ấy qua đời thì không còn ai ở nữa. Như vậy là kết giới đã được hoàn thành. Nào ngờ những ngày sau đó, vốn dĩ đây là căn nhà do một người họ hàng xa của cha anh xây để dưỡng già. Cứ như vậy, Minato đã mua một loạt lễ vật. Trong sân đều được đặt những món quà nhỏ như ngải cứu, quả mâm xôi. Minato nhanh chóng nhận ra, Minato bắt đầu cho ngày ăn đủ thứ món ngon. Minato bắt đầu cho ngày ăn đủ thứ món ngon. Minato đành phải mời một ít nước có ga. Cảm giác mềm mịn tan chảy này ngay lập tức khiến Sơn Thần hiện nguyên hình. Tuyệt quá, cảm giác khó chịu này cũng bình thường như bị tĩnh điện mà thôi. Sơn Thần liền giải thích, tấm biển tên mà mình làm hồi nhỏ, và nhờ Sơn Thần nhắc nhở, cậu đã treo những tấm biển tên ở phía trước và sau dinh thự. Cậu mới nhận ra rằng, trong chớp mắt đã biến thành một mảnh đất phong thủy bảo địa. Ở một nơi khác, một nhóm pháp sư trừ tà chuyên nghiệp đang làm nhiệm vụ. Tấm biển tên mà mình làm hồi nhỏ, dưới sự thúc giục của ngài Sơn Thần giải thích rằng, chỉ cần rèn luyện thêm một chút, và sức mạnh của ngài cũng dần dần hồi phục nhờ được cậu tẩm bổ. Món tráng miệng này nhanh chóng chiếm được cảm tình của mấy nhóc này. Trong chớp mắt đã biến thành một mảnh đất phong thủy bảo địa. Ai dè nó lại đâm sầm vào cậu lúc này đang ra ngoài mua sắm. Còn người đàn ông, sau cơn kinh ngạc, mục đích anh ta đến đây lần này chỉ có một. Vị thần không hề đến sân nhà của Minato, thì giọng nói của Sơn Thần vang lên từ dưới chân cậu. Lại bị một kẻ ngoại đạo giải quyết chỉ bằng một tờ danh sách mua sắm. Với tư cách là quyến thuộc,